Inihahandog sa inyo ng Straight Films Production at ng Jokris Film Production ang bagong love story na inyong kagigiliwan na pinamagatang Ang Masamang Panaginip. sa panulat at direksyon ni Joel P. Fabroa. Siya si Almira, isa siyang estudyante, first year college na siya at working student, nag-iisa siyang anak na babae ng kanyang mga magulang. Si Roberto ang kanyang itay, dati siyang sundalo subalit maaga siyang nag-retire at nagpasada na lang siya ng jeep. Ang kanyang ina naman ay si Amelia, isa siyang labandera na tumutulong siya kay Roberto para pangdagdag sa pangtusto sa pag-aaral ni Almira at sa pang-araw-araw na gastusing sa bahay. Isang araw, pumunta si Almira sa resto bar at bumili siya ng chocolate milkshake at para makapag-relax after ng school. Habang nag-ikot si Dan sa loob ng resto bar, ay nakita niya si Almira at humanga siya sa kagandahan nito. Nilapitan ni Dan si Almira at magiliw na nakipagkilala ito sa magandang dalaga. Dito nagsimula ang magandang samahan nilang dalawa. Si Dan ay isang businessman at mayroon siyang asawa na si Melinda. Mayroon silang dalawang anak na sila Richard at Mia. Successful businessman si Dan at magiliw siya sa pakikipag-usap sa mga tao. Gayunman, matulungin siya sa mga nangangailangan, lalo sa mga estudyanteng lumalapit sa kanya para humingi ng tulong pinansyal. Salamat ko, Sir Dan. walang anuman yun. Maginhawa ang pamumuhay nila Dan at nabibili nila ang anumang naisin nilang bilhin para sa kanilang sarili. Masipag si Dan at maasikaso sa kanyang negosyo. Sinisiguro niya na ang lahat ay nasa ayos at walang nagiging problema. Kaya patuloy na lumalago ang resto bar ni Dan dahil sadya namang dinudumog ito ng mga tao. Dahil sa bukod sa masarap ang mga inumin dito ay napakasarap din ng pagkain sa resto bar niya. Our hearts beat to the city streets. Sa kabila ng pagiging busy ni Dan sa negosyo, ay hindi niya nakakalimutang maglaan ng panahon sa kanyang asawa. Mahal na mahal ni Dan si Melinda, sa katunayan lagi silang kumakain sa labas. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in Hinawakan ni Dan ang kamay ni Maylin at tumingin ito sa kanyang asawa. Honey, I love you so much. I love you so much too, honey. Sana lagi kang ganyan, honey, at huwag kang magbabago ng pagmamahal sa akin. Oo naman, hindi ako magbabago sa'yo, mahal ko. Dahil ikaw lang ang babaeng pakamamahalin ko habang buhay. Isang araw habang nakaupo si Almira sa loob ng resto bar at nire-review niya ang kanyang homework, ay may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Mukhang bising-busy, ang magandang dilag. Uy, ikaw pala, Sir Dan. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Anyway, patapos na rin itong nire-review kong assignment. Okay lang bang makipagkwentuhan sa'yo? Okay lang naman. Dito ka na mag-dinner, sabayan mo na akong kumain mamaya. Kung okay lang sa'yo.
Naku Sir Dan, nakakahiya naman. Ano ka ba? Okay lang yun. At saka kung pwede, wag mo na akong tawaging Sir Dan, Dan na lang. Okay sige. Lalong natuwa si Dan sa sinabi ni Almira. Hindi mapigilang mapaptingin si Dan kay Almira dahil sa angkin nitong kagandahan at bukod sa maganda na siya ay sexy pa. Kahit sinong lalaki ay mapapatingin kay Almira. Hindi mapigilan ng dalaga na makonscious siya sa titig ni Dan sa kanya. Hating gabi na, ay hindi pa makatulog si Dan dahil sa kakaisip niya sa magandang estudyante na si Almira, na tila tinamaan siya ng husto sa dalaga. Hindi niya mabura sa isipan niya, ang mapangakit na ganda at sexy na si Almira. Simula noon ay lagi na silang nag-uusap ni Dan, naging mabait at magiliw si Dan kay Almira hanggang napalapit na rin ang kalooban ni Almira kay Dan. Maganda ka Almira at sexy pa. Kahit sinong lalaki ay mahuhumaling sa taglay mong kagandahan. Flattered naman ako sa sinasabi mo Dan. May boyfriend ka na ba? Wala pa sa isip ko yan. Ayaw pa ni Itay na mag-boyfriend ako. Unahin ko muna daw ang pag-aaral ko bago ako makipagrelasyon. Kailangan ko kasing makatapos ng pag-aaral para makatulong ako sa mga magulang ko. Ikaw Dan, may girlfriend ka na ba? O may asawa ka na? Naku wala, single pa rin ako hanggang ngayon. Sa katunayan niya, naghahanap ako ng babaeng magiging future wife ko. Yung babaeng mamahalin ako ng tapat magpakailanman. Ganun ba? Napakaswerte naman ng mapapangasawa mo. Bukod sa mabait ka na, successful businessman ka pa. As the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. Dumating ang araw ng bayaran ng tuition fee sa school at kailangan ng magbayad ni Almira. Nagkataon naman na nasira ang jeep ng tatay ni Almira, kung kaya't matagal itong hindi nakapasada at hindi sila nakalikom ng pera na pambayad sana sa tuition fee. Namumblema ang mga magulang ni Almira kung paano mababayaran ang bayarin sa school. Hindi na malaman ni Almira kung ano ang gagawin niya para mabayaran ang tuition fee. Kung hindi siya makakabayad ay hindi siya makakakuha ng exam at makakaapekto itong labis sa mga grades niya sa mga subjects na pinapasukan niya sa school. Kaya nasabi ni Almira sa kanyang sarili na, sa oras na ito kailangan kong ikalma ang sarili ko para makapag-isip ako ng maayos kung ano ang dapat kong gawin. Habang tumatakbo ang orasan, ay nag-isip ng mabuti si Almira kung sino ang taong malalapitan niya upang mahingan niya ng tulong at bigla niyang naalala si Dan. Dahil nabalitaan niya na tumutulong ito sa mga estudyanteng kapos sa financial. Tama, si Dan ang pag-asa ko para mabayaran ko yung tuition fee ko sa school. Kinabukasan ng gabi ay nagpunta si Almira sa resto bar at matyagang naghintay siya kay Dan.
Matagal ding naghintay si Almira kay Dan hanggang magsara na ang resto bar. Naguwian na ang mga tao at empleyado ni Dan, maya-maya ay nilapitan na ni Dan si Almira. Pasensya na kung naghintay ka sa akin ng matagal. Okay lang, no problem. Ano ba ang atin? Kaya ako nagpunta dito, ay may kailangan sana ako sa'yo. Ano yun, Almira? May problema kasi ako, Dan. Kailangan ko na kasing magbayad ng tuition fee ko sa school. Nakakahiya mang sabihin, kung pwede sana akong makahiram ng pera sa'yo. Ibabalik ko rin naman yan sa'yo pag nagkapera na ako. Magkano ba ang kailangan mo? Gusto ko sanang manghiram sa'yo ng 60,000 pesos. Kasi 2 tuition fee na yung kailangan kong bayaran. Yung unang bayarin ko sa tuition fee, nag-promissory note lang ako. Ngayon kasi kailangan ko ng bayaran yung 2 tuition fee. Kung hindi ako makakakuha ng exam at makakaapekto yung sa mga grades ko sa mga subjects ko, lalo na sa major subjects ko. Saglit na natigilan si Dan sa sinabi ni Almira at nag-isip siya kung paano niya matutulungan ang magandang dalaga. Maya-maya naglabas ng cheque si Dan at sinulatan niya ito ng halagang 60,000 pesos. Gayunman, pinapirmahan ni Dan kay Almira ang isang promissory note na babayaran niya ito pagkatapos ng 1 buwan. Pagkatapos niyang pirmahan ang cheque ay ibinigay niya ito kay Almira. Sa labis na tuwa ni Almira ay napayakap siya kay Dan. Sa pagyakap ng dalaga ay ikinatuwa ito ni Dan at sinamantala na rin niyang yakapin si Almira at samyuhin ang kabanguhang taglay ng magandang dalaga. Nang gabing iyon, hindi na makatulog si Dan dahil hindi mawala sa isip niya ang kagandahan ni Almira at ang pagyakap ni Almira sa kanya. Hindi niya malilimutan ang kabanguhan ng magandang dalaga. Masayang nag-aalmusal sila Dan, Melinda at ang mga anak nila sa dining room. Maya-maya ay may biglang nag-text sa cellphone ni Dan. Agad kinuha ni Dan yung cellphone niya at tinignan ang message na na-receive niya. At napansin ni Melinda na tila may kakaibang saya ang nadarama ng asawa niya. Napansin pa niya na aliw si Dan sa ka-text niya sa cellphone. Matagal lang nagdududa si Melinda sa mga kakaibang kinikilos ng kanyang asawa at hindi na rin ito malambing sa kanya na tila ng lamig na ang dating mainit na pagmamahal ng asawa niya, di tulad ng dating pagmamahal na binibigay ni Dan sa kanya. Naging madalas ang pagkikita nila Almira at Dan sa resto bar. Sa tuwing umuuwi si Almira galing sa school ay tumatambay muna ito sa resto bar. Magiliw si Dan sa dalaga. Madalas napapansin ni Almira ang malalagkit na tingin ni Dan sa kanya. Sa di inaasahan ay masuyong hinawakan ni Dan ang kamay ni Almira at hindi na nakapalag ang dalaga dahil malaki ang utang na loob nito sa lalaki. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Naging busy si Almira sa part-time job niya at sa kanyang pag-aaral. At sinisikap niyang ma-maintain ang matataas na grado niya sa mga subjects na pinapasukan niya. Maging si Dan naman ay naging busy rin sa kanyang negosyo.
Lumipas ang isang buwan ay tinawagan ni Dan si Almira at sinabi niya sa dalaga na kailangan nilang mag-usap. Hello, Almira. Available ka ba mamayang 11 p.m.? Available naman. Kailangan kasi nating mag-usap. Okay, sige. Okay, kita na lang tayo mamaya sa resto bar. Dun ka na mag-dinner mamaya. Magpapaluto ako ng masarap na pagkain. Sige Dan, kita na lang tayo mamaya. Salamat. Nag-dinner sila Dan at Almira sa resto bar. Nagkamustahan at nagkakwentuhan sila dahil matagal din silang hindi nagkita dahil sa pagkabisi nila sa trabaho at sa pag-aaral. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in. Nang makatapos ng kumain ng dinner sila Almira at Dan, ay pansamantala muna silang nagpahinga. Ang sarap ng pagkain na pinaluto mo Dan, the flavors work so well together. Thank you, at nagustuhan mo yung pagkain na pinaluto ko. By the way Almira, may mahalaga akong sasabihin sa'yo, kasi, due na today yung hiniram mong 60,000 pesos. Kailangan mo na siyang bayaran today kasi, kailangan ko na rin yung pera. Sana maintindihan mo. Nabigla si Almira sa sinabi ni Dan, bigla niyang naalala yung perang hiniram niya, na isang buwan na palang nakalipas. Kaya ang nasabi na lang ni Almira kay Dan ay, "Naku, pasensya na, naging busy ako sa trabaho at pag-aaral ko. Kaya nakaligtaan kong pag-ipunan ng perang pambayad sa'yo. At isa pa, yung inaasahan kong perang ibibigay sa akin ng tatay ko, ay hindi rin siya nakabigay sa akin dahil sira yung jeep na pinapasada niya. Dan, kung pwede sana, bigyan mo pa ako ng 1 week para malikom ko yung perang pambayad sa'yo." Sige, ganito na lang, bigyan na lang kita ng 2 options. Yung unang option ay, pwede mo akong bayaran ng 60,000 pesos after 1 week. Pero kung hindi mo ako mababayaran after 1 week ay magkakaroon ka ng kaso sa barangay at pwede itong humantong sa korte at pwede ka ring makulong, malaking problema yun. Pero, yung pangalawang option, kung papayag kang makapiling kita ng buong gabi. Isang gabi lang yun, after nun, bayad na yung utang mo sa akin, pag-isipan mong mabuti yung proposal ko, meron kang 1 linggo para pag-isipan yung mga sinabi ko sa'yo. Hindi makapaniwala si Almira sa mga sinabi ni Dan sa kanya at napagtanto niya na may pagnanasa palang nararamdaman ang lalaking ito sa kanya. Habang nakahiga sa kama si Almira, ay pinag-iisipan niya ang 2 opsyon na inoffer ni Dan sa kanya. Kung babayaran niya si Dan ng 60,000 pesos after 1 week, ay mukhang malabo niyang magagawa ito. Hindi sapat yung kinikita niya sa part-time job, napupunta lang kasi ito sa allowance niya sa pag-aaral. At isa pa, bukod sa sira yung jeep nila, ay wala na rin siyang mautangan. Madami na rin kasi silang inutangan na hindi pa nila nababayaran at saka ayaw na rin niyang bigyan ng problema ang kanyang mga magulang. Kaya napaluhan na lang ito at napabuntong hininga ng malalim. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila Almira, kasama ang kanyang mga magulang, ay napansin ng tatay niyang si Roberto na tila malungkot ang kanyang anak.
O anak, bakit parang Biyernes Santo ang mukha mo? May problema ka ba? Wala po itay, madami lang po akong iniisip na gagawing assignments at projects sa school. May deadline po kasi yun. Anak, kung may problema ka, huwag kang mahiyang magsabi sa amin ha. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng tatay mo. Hanggang sa school ay iniisip pa rin ni Almira ang sinabi ni Dan sa kanya. Sobrang apektado siya sa indecent proposal nito, pero kailangan na niyang magdesisyon kung ano ang gagawin niya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Melinda, hindi naman makatulog si Dan sa kakaisip nito kay Almira, na tila sabik na mayakap, mahagkan at angkinin ng buong buo ang magandang dalaga. Hinihintay na lang niya ang text ni Almira kung papayag siya sa option 2 para makapiling niya ang babaeng pinagnanasaan niya. Maya-maya ay may nag-text sa cellphone ni Dan. Agad naman niyang kinuha ang cellphone upang tignan kung sino ang nag-text sa kanya. Laking gulat niya na si Almira ang nag-text. Nagbigay ito ng malaking kaligayahan kay Dan. Hanggang nakatulog na siya na dama ang ligaya at pananabik kay Almira. Isang gabi ay may isang taong naka-jacket at naka-rubber shoes. Tila abala sa paglalakad niya sa highway. Di niya alintana ang malalim na gabi. Pagdating niya sa isang motel, ay kumatok siya sa pintuan. Nang binuksan ang pintuan, ay nakilala ng taong naka-jacket si Dan. Kinilala ni Dan kung sino yung taong naka-jacket. Nang tinanggal ng tao yung hood ng jacket niya, ay bumungad sa kanya ang magandang mukha ng dalaga na si Almira. Sa labis na tuwa ni Dan at pananabik kay Almira, ay pinapasok niya agad ito sa loob ng motel. Pagkapasok ni Almira sa loob ng kwarto, ay agad namang niyakap ni Dan ang magandang dalaga. Hinubad niya ang damit na pang-itaas nito at muli niyang niyakap si Almira. Sinumulan na ni Dan na halikan si Almira at tuluyan na niyang inangkin ang kagandahan ng dalaga. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa pighati at kalungkutan ni Almira. Nang makita ni Almira na nakatulog na ng mahimbing si Dan, ay agad itong tumayo at nagbihis ng jacket. Umiiyak si Almira dahil labag sa kalooban niya ang ginawang panghahalay ni Dan sa kanya. Naiwang natutulog si Dan sa kwarto at wala siyang kamalay-malay na iniwan na siya ni Almira. Pagdating ni Almira sa bahay nila, ay naligo agad siya, na tila ang pakiramdam niya ay napakarumi niyang babae, at habang naliligo siya ay tumutulo ang mga luha niya.
Anak, kung may problema ka, huwag kang mahiyang magsabi sa amin ha. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin ang tatay mo. Pagpasok ni Dan sa loob ng bahay nila ay bigla siyang nanibago sa kapaligiran ng loob ng kanyang tahanan, na tila tahimik at wala yung mga anak nila. Pumunta siya sa kwarto at hinanap niya si Melinda, subalit wala rin siya doon. Kinakabahan na si Dan, kaya tinignan niya ang aparador at nakita niya na wala na yung mga damit ng kanyang asawa. Nang mapatingin siya sa bandang ibaba ng aparador, ay may napansin siyang isang sobre. At nang buksan niya ito ay nagimbal siya sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang litrato na nakalarawan doon ang picture nila ni Almira nang pinapasok niya ito sa loob ng motel ng gabing iyon. Sinabi ni Melinda sa sulat na, "Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Dan. Paano mo nagawa sa akin ito, hayop ka? Pinagkatiwalaan kita na ang sabi mo sa akin, ako lang ang babaeng mamahalin mo habang buhay. Wag na wag ka nang magpapakita sa amin ng anak mo. Ididemanda kita. Kakasuhan kita ng concubinage." Labis ang hinagpis si Dan habang hawak niya ang litrato ng kasal nila ni Melinda at sinisisi ang sarili sa napakalaking kasalanang ginawa niya. Labis ang hinagpis ni Dan sa nagawa niyang pagkakamali at hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Dahil sa nangyari sa buhay ni Dan, ay lagi na lang itong nag-iinom sa resto bar niya. Maya-maya ay biglang may nag-text sa cellphone niya. Agad kinuha ni Dan yung cellphone at tinignan niya kung sino yung nag-text sa kanya. Inisip niya agad na baka si Melinda yun. But to his surprise, sa di niya inaasahan ay si Almira pala ang nag-text sa kanya. Ang malungkot na mukha ni Dan kanina ay napalitan ng saya at sigla, at lalo pa siyang natuwa nang mabasa niya ang text ni Almira na ang sinasabi ay, "Kung pwede magkita tayong muli sa motel, mamayang hating gabi." Nagsimulang maglakad muli sa hating gabi ang nakaitim na jacket, at patungo siya sa motel na kung saan ay naghihintay si Dan sa loob ng kwarto, at sabik ng makasiping muli si Almira. Pagdating niya sa motel, ay kumatok siya sa pintuan. Agad binuksan ni Dan yung pintuan. Hi Almira. Buti dumating ka na, kanina pa kita hinihintay. Halika na. Pasok ka na sa loob. Nang inalis ng naka-jacket ang talukbong sa ulo niya, ay nabigla si Dan sa kanyang nakita. Ha? Paanong nangyari yon? Ako ang nag-text sa iyo kanina, hindi si Almira. Hayop ka. Binaboy mo ang anak ko. Wag po, maawa po kayo sir. Nagising si Dan mula sa pagkakabangungot nito. Parang totoong-totoo yung panaginip ko. Buti na lang panaginip lang yon, isa itong masamang panaginip. Kung ito'y isang masamang panaginip o pangitain, ayaw kong magkatotoo ito. Hindi ko na naising mangyari ito sa pamilya ko, mahal na mahal ko ang asawa ko at mga anak ko. Diyos ko, patawarin niyo po ako kung ako man ay nagkasala sa inyo. Mahal na mahal kita honey, patawarin mo ako, pangako sa iyo na ikaw lang ang babaeng pakamamahalin ko.
ay nagluto si Dan ng masarap na breakfast para sa kanyang mag-ina. Ikinagulat naman ito ni Melinda. Wow, honey, ano ang nakain mo at bigla mo kaming pinagluto ng masarap na breakfast? Wala lang, gusto ko lang bumawi sa inyo, kasi masyado akong naging busy sa work kaya naisipan ko ipagluto kayo ng masarap na breakfast. Sana magustuhan nyo. Oo naman honey, masarap ka kayang magluto at dahil dyan isang matamis na halik ang ibibigay ko sa'yo. Makikita si Dan sa loob ng resto bar na nakaupo at habang siya ay nagpapahinga ay naisipan niyang uminom ng beer at magmuni-muni. Maya-maya ay bigla niyang naalala na tawagan si Almira. Hello, Almira. Pwede ba tayong magkita mamayang 11 PM dito sa resto bar ko? May importante lang akong sasabihin sa'yo. Pwede naman Dan, sige punta ako dyan mamaya. May sasabihin din ako sa'yo. Salamat, Almira. Dumating si Almira sa resto bar ni Dan at pinaupo agad niya ito sa upuan. Tahimik ang dalawa at tila nakikiramdam sa sasabihin ng bawat isa. Subalit una nang nagsalita si Almira. Dan, pumapayag na ako sa option 2 na makapiling mo ako ng buong isang gabi. Nabigla si Dan sa sinabi ni Almira. Kahit labag ito sa aking kalooban, kung ito lang ang paraan para makabayad ako sa utang ko sa'yo. Biglang tumulo ang luha ni Almira habang nagsasalita siya. Hindi ko na ito ipinaalam sa mga magulang ko dahil magagalit sila sa akin. Wala na kaming malalapitan at isa pa baon na rin kami sa utang. Ang dami na rin naming inutangan na hindi pa rin namin nababayaran hanggang ngayon. Mahirap lang kami Dan kaya nga ako nagsisikap makatapos ng pag-aaral. Naantig ang damdamin ni Dan sa mga binitawang salita ni Almira, kaya hinawakan niya ang kamay ni Almira at pinayapan niya ang damdamin ng dalaga. Dito na nagsalita si Dan at sinabi niya kay Almira na, Almira, gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng mga nasabi ko at nagawa ko sa'yo, dahil sa pananakot ko sa'yo na pwede kang mademanda at makulong, dahil dito ay nagdulot ito sa'yo ng stress, anxiety at depression. Naging mahina ako Almira, dahil nanaig sa akin ang tawag ng laman at labis akong nagnasa sa iyong kagandahan. Dahil sa kagustuhan kong makapiling ka ng isang buong gabi, ay natukso akong magpahayag sa iyo ng indecent proposal. Patawarin mo ako Almira, hindi ko ito dapat ginawa sa iyo. Sa totoo lang may asawa't anak na ako, kaya lang ako naglihim sa iyo ay nag-alala ako na baka lumayo ka sa akin, dahil unti-unti na kasi akong na-in-love sa iyo. Pero kailangan ko nang itigil ang kabaliwang ito, dahil kung hindi, masisira ang pamilya ko at masisira ko rin ang buhay mo at pati ang pag-aaral mo ay maaapektuhan kung sakaling magbunga ang pagtatalik natin. Ayaw kong mangyari yon. Kaya ngayon palang gusto ko nang baguhin ang mga maling naging desisyon ko sa buhay, hindi pa huli ang lahat kaya pa nating itama ang desisyon at plano natin sa buhay. Almira, makinig kang mabuti. Yung utang mong 60,000 pesos sa akin, ay wag mo nang bayaran, tulong ko na lang sa'yo yon. Nakita ko ang kabaitan mo at pagsusumikap mong makatapos ka ng pag-aaral, para matulungan mo ang mga magulang mo balang araw. Mahal ko ang mga anak ko, lalo na ang asawa ko, ayaw kong sirain ang tiwala niya sa akin. Nangako ako sa kanya na siya lang ang babaeng pakamamahalin ko, habang buhay, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poor. May pagkakataon pa na para mabago pa natin ang mga naging maling desisyon natin sa buhay. Wag na wag mong isusuko ang iyong pagkabirhen na pinakakaingatan mo, dahil iyan ang pinakamahalagang regalo mo sa lalaking pakakasalan mo sa harap ng altar. Almira, humihingi ako ng tawad sa iyo, at sana mapatawad mo ako sa mga ginawa ko sa iyo. Wala kang kasalanan Dan, ako ang dapat na manghingi ng tawad sa'yo.
dahil hindi ko nabayaran sa tamang oras ang perang hiniram ko sa'yo. Hinawakan ni Almira ang mga kamay ni Dan at tumingin siya kay Dan. Maraming salamat sa kabaitan mo, Dan. Maraming salamat sa mga payo mo at sa magagandang mensahe mo. Maraming salamat sa pagmamahal at pagkalinga mo sa akin. Hinding-hindi kita makakalimutan, Dan. Salamat ulit sa'yo. Pagkatapos magsalita ni Almira ay lumapit siya kay Dan at niyakap niya ito ng mahigpit. Sinabi niya sa kanyang sarili na, "Sayang, Dan, mahal na rin kita." Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Ang tiwala ay iniingatan at pinapahalagahan. Huwag nating hayaang masira o mawala. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagnanasa, bagkus nagmamahal ng tapat at wagas. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top.